Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rika at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Umaga, parang normal lang ang lahat. Naka-pencil, skirt ako, may hawak na kape, at nagmamadaling pumasok sa opisina. Corporate slave mode on, emails, meetings, deadlines. Pero tuwing papalapit na ang alas 5, iba na ang tibok ng puso ko. Hindi na dahil sa stress, kundi dahil alam kong may naghihintay sa akin sa labas. Hindi siya office mate, hindi rin basta kaibigan. Siya yung dahilan kung bakit kahit pagod na pagod ako, bigla akong nabubuhayan sa gabi. Pagkatapos ng trabaho, magte-text siya. Same spot? At alam ko na agad ang ibig sabihin nun. Aakyat ako sa kotse niya, ramdam ko agad yung init ng tingin niya sa akin. Hindi kami agad nag-uusap, minsan tititigan lang niya ako, tapos dahan-dahan niyang hahawakan yung kamay ko. Yung simpleng contact na yon, DJ, parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Walang halikan, walang yakapan na sobra, pero ramdam na ramdam mo yung tension na parang sasabog ka kapag hindi mo na ituloy. Sa mga ganitong gabi, nakakalimutan ko na may asawa ako, at siya rin. Para kaming ibang tao. Wala yung responsibilidad, wala yung problema. Pero sa totoo lang, habang nangyayari lahat to, may boses sa utak ko na paulit-ulit na sinasabi, mali ito, Rika. Ang problema, mas malakas yung bulong ng katawan ko kaysa sa konsensya ko. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa kotse sa harap ng madilim na park, tinanong ko siya, ano ba talaga ako sa'yo? Tahimik siya ng ilang segundo, tapos bigla niyang sinabi, ikaw ang pahinga ko, pero hindi ikaw ang uuwian ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung tatawa ako or iiyak. Doon ko na-realize na kahit gaano kainit, kahit gaano kasarap yung feeling, may hangganan. Lahat ngayon, DJ, kaya ako nagsusulat sa'yo. Kasi hindi ko alam kung paano ko pipigilan yung sarili ko. Paano mo iiwasan yung taong mali para sa'yo, pero siya lang yung marunong magparamdam na buhay ka pa? At paano mo tatanggapin na minsan, ikaw lang pala yung panggabi sa buhay ng isang tao? DJ, nagsimula ang lahat sa pinakawalang kwentang araw sa opisina. Ako yung pinapili ng boss na sumama sa meeting sa isang client para magdala ng mga documents. Doon ko siya unang nakita. Naka-long sleeves na puti, medyo rolled up yung sleeves, parang sa mga commercial ng kape. Hindi ko siya pinansin nung una, pero habang nag-uusap sila ng boss ko, nahuli ko yung tingin niya sa akin. Hindi bastos na tingin pero may kakaiba, parang curious. Pagkatapos ng meeting, sinamahan niya ako palabas kasi malakas yung ulan. Nag-offer siyang ihatid ako sa terminal. Doon nagsimula yung small talk. Tungkol sa traffic, sa trabaho, pati sa kung gaano ka-hassle mag-commute kapag umuulan. Normal lang, walang mali siya. Pero bago ako bumaba ng kotse, tinanong niya kung pwede niya akong i-add sa social media para lang makausap kapag may kailangan sa project. Sabi ko, sige lang. Sa umpisa, puro trabaho lang ang usapan namin. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagiging personal na. Nakakain ka na ba? Ang ganda ng suot mo kanina. Huwag ka masyado magpupuyat. Mga simpleng bagay. Pero para sa isang gaya ko na sanay na sa malamig na communication sa bahay, iba ang dating, oo, may asawa ako. Pero matagal na kaming parang magkasama lang sa bahay para magbayad ng bills at magpalaki ng bata. Hindi na kami nag-uusap ng ganito. Hindi na niya ako tinitingnan ng ganito.
Kaya siguro naging madali para sa akin na magbukas sa kanya, isang taong hindi ko kilala ng lubos. Pero kaya akong pakinggan at pansinin. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng overtime, nagyaya siya magkape. Sabi niya, para mawala pagod mo. Umuulan nun at walang masakyan. Kaya pumayag ako. Sa coffee shop, iba na yung tingin niya. Parang may hinihintay. Uwi na sana kami, pero dahil sa lakas ng ulan, inalok niya akong ihatid ulit. Sa kotse, habang nakahinto kami at dinig lang namin ang patak ng ulan sa bubong, may saglit na katahimikan. Hanggang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ako umatras. Sa halip, tinanggap ko lang at doon nagsimulang magbago lahat. DJ, alam kong doon pa lang, may linya na akong tinapakan. Pero bakit ganon? Yung isang simpleng haplos, parang mas malakas pa kaysa sa kahit anong pangaral ng konsensya. Naranasan mo na bang may humawak sa'yo sa paraang hindi malaswa pero mas nakakapaso? DJ, ilang linggo na ang lumipas mula nung unang beses niyang hinawakan ang kamay ko sa ulan. Hindi na kami bumabalik sa dati. Mas madalas na ang mga gabi naming magkasama, mas matagal na yung mga tinginan namin na parang may sariling wika. Pero isang gabi, habang nakaupo kami sa loob ng kotse niya sa isang tahimik na kalye, bigla akong tinanong ng sarili ko kung ano ba talaga to. Hindi na ako mapakali, kaya binitiwan ko, ano ba talaga ako sa'yo? Akala ko tatawa siya or iiwas. Pero tumingin lang siya sa akin. Matagal, parang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya o hindi. Tapos, dahan-dahan niyang binigkas. Ikaw ang pahinga ko, pero hindi ikaw ang uuwian ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita. Gusto kong magalit, gusto kong mag-walk out. Pero ang ginawa ko, ngumiti lang at sabi, ayos lang, gets ko naman. Pero sa totoo lang, DJ, hindi ko gets. Hindi ko matanggap na kaya niya akong gawing parang secret sanctuary habang may totoong buhay siyang inuuwian. Pag uwi ko, tahimik lang sa bahay. Pero parang mas mabigat yung tingin ng asawa ko sa akin. Tinanong niya, saan ka galing? Diretso ko siyang sinagot, nag-overtime. Ramdam ko na hindi siya kumbinsido, pero hindi na siya nagtanong pa. Mula noon, naging mas madalas ang mga simpleng tanong niya na parang may ibang ibig sabihin. Sino ka text mo? Late ka na naman umuwi? Sino kausap mo kanina sa phone? Habang tumatagal, mas nararamdaman ko yung guilt. Pero sa tuwing kasama ko siya, yung taong mali para sa akin, nawawala lahat ng takot at konsensya. Isang haplos lang niya sa hita ko habang nagdadrive siya, at lahat ng plano kong lumayo, natutunaw. Parang adik sa init na hindi mo kayang bitawan, kahit alam mong sisirain ka nito. DJ, kaya ko bang tanggapin na ganito lang talaga ang role ko sa buhay niya? Na kahit anong gawin ko, mananatili akong pahinga, hindi tahanan? At sa oras na magsawa siya, kaya ko bang mabuhay na wala na siya? DJ, doon na nagsimula yung kabado kong routine. Isang gabi, nasa opisina pa ako, nagte-text kami habang nasa meeting. Hindi ko napansin, nakasandal pala sa balikat ko yung boss ko at nakita niya yung screen ng phone ko. Miss na kita. Ang huling text niya sa akin, hindi ako nakapagsalita, pero ramdam kong iba na yung tingin sa akin ng boss ko mula noon. Hindi siya nagtatanong, pero alam mong may iniisip. Isang hapon naman, habang naglalakad ako papunta sa parking, may office mate akong biglang sumigaw ng, "Uy, Rika! Sino kasama mo?" Napalingon ako, at nandun siya, nakasandal sa kotse, naghihintay sa akin. Hindi ako makagalaw sa hiya, pero ngumiti lang ako at sinabing, kaibigan ko. Alam ko namang hindi siya naniniwala.
Simula noon, naging mas maingat kami, pero mas ramdam ko rin na parang lumalayo siya. Dati, halos araw-araw kami nagkikita pagkatapos ng work. Ngayon, may mga araw na ghost mode siya. Walang reply, walang tawag. Ang rason niya busy daw. Pero sa puso ko may kaba na baka nagsasawa na siya, kaya lalo akong kumakapit. Kapag magkasama kami, mas clingy ako, mas gusto kong maramdaman na ako pa rin yung gusto niya. Minsan, habang nagdadrive siya, ilalagay ko yung kamay ko sa braso niya, hihigpitan yung hawak, para lang maramdaman niya na nandito pa ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot akong mawala siya, or dahil nararamdaman kong unti-unti na niya akong tinutulak palayo. Pero DJ, ang mas masakit, habang mas kumakapit ako, mas lumalayo siya. At sa bawat gabi na hindi kami nagkikita, naiisip ko, baka may iba na siyang kinakapitan. O baka naalala na niya kung sino talaga ang dapat niyang uwian. Sa ganitong sitwasyon, DJ, paano mo pipigilan yung sarili mong kumapit sa isang bagay na alam mong unti-unti na ring bumibitaw sa'yo? At paano mo tatanggapin na baka ikaw na lang ang nakikipaglaban para sa... DJ, ilang gabi na akong hindi makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko. Bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko isinasalang-alang lahat? Pamilya, trabaho, pangalan, para sa isang taong hindi naman akin? Naalala ko tuloy yung kabataan ko. Lumaki akong laging naghahanap ng papuri. Sa school, todo effort ako sa projects para marinig lang mula sa nanay ko na, "Ang galing mo anak!" Pero madalas wala naman siyang time pansinin. Tatay ko, laging busy sa trabaho, kaya siguro natutunan kong hanapin yung validation sa ibang tao. High school pa lang, kung sino yung unang magbibigay sa akin ng atensyon, dun ako kakapit. Hindi dahil mahal ko sila, kundi dahil gusto kong may taong may gusto sa akin. Yung tipong hindi ako invisible. Yung tipong may magtatanong kung kumain na ba ako. Ngayon, naiisip ko, baka ganun din dito. Baka hindi ko talaga siya mahal. Baka adik lang ako sa pakiramdam na may taong gustong-gusto ako. Kahit alam kong mali. Yung thrill na may tinatago. Yung init ng bawat tingin niya. Yung haplos na nagpaparamdam sa akin na buhay pa ako. Pero DJ, habang mas iniisip ko, mas natatakot ako. Kasi kung hindi ito tungkol sa pagmamahal, ibig sabihin ba nito na once mawala yung thrill, mawawala rin siya? At kung mangyari yun, may matitira pa ba sa akin? Siguro, ang pinakamasakit ay yung realization na baka hindi lang siya ang mali. Baka ako rin. Na baka matagal na akong naghahanap ng pagmamahal sa mga maling tao at hindi ko alam kung paano hihinto. DJ, paano mo nga ba malalaman kung mahal mo yung tao? O mahal mo lang yung pakiramdam na gusto ka nila? At kung sakaling tama yung hinala ko, paano mo ititigil yung addiction sa ganitong klase ng atensyon? DJ, isang hapon, habang nasa pantry ako sa opisina, biglang umupo sa tabi ko si Mia, pinaka-close kong kaibigan sa trabaho. Tahimik lang siya nung una pero ramdam kong may mabigat sa isip niya. Tapos bigla na lang niyang binitawan, "Rika, alam ko." At hindi ako Judge E, pero ayokong masira ka. Parang nahulog yung puso ko. Hindi ko siya sinagot agad. Sabi lang niya, "End it habang kaya mo pa. Hindi mo deserve maging secret lang." Yung tono niya, hindi galit, pero puno ng concern. Doon ko naisip na baka nga oras na para tapusin. Kinagabihan, nag-text ako sa kanya, "Kailangan natin mag-usap." Nagkita kami sa usual naming spot. Pag-upo ko sa kotse niya, hindi ko alam kung paano sisimulan. "Siguro, hanggang dito na lang tayo," mahina akong sabi. Tahimik siya, parang nagpo-process ng sinabi ko. Tapos tumingin siya sa akin, diretso sa mata. At ang sabi lang,
Sure ka ba? DJ, dun ako bumagsak. Yung tanong na yon, parang sinabayan ng biglang paglapit niya. Ramdam ko yung init ng hininga niya, at kahit buong araw kong pinangatawanan, na magtatapos na to sa isang iglap na wala lahat ng resolve ko. Hinawakan niya yung kamay ko, hinila papalapit at sa pagitan ng katahimikan at kabog ng dibdib ko, naramdaman ko ulit yung connection namin. Hindi kami nag-usap ng mahaba, pero bawat tingin, bawat haplos, parang sigaw na sinasabi na ayaw pa naming bitawan ng isa't isa. Alam kong mali. Alam kong masisira ako dito. Pero bakit ganun, DJ? Sa gitna ng lahat ng dahilan para lumayo, mas nangingibabaw pa rin yung dahilan para manatili. Pag-uwi ko, wala akong nasabi kay Mia. Ang kaya ko lang itanong sa sarili ko, paano ka lalayo sa isang taong alam mong sisirain ka? Pero siya rin, ang tanging nakakapagpaalala kung gaano ka pa rin kayang magmahal? DJ, hindi ko malilimutan yung gabing yon. Usual spot lang namin sa maliit na cafe, corner table na may dim light, yung tipong safe kasi bihira ang tao. Dumating siya, nakasmile, parang walang problema. Nag-order kami ng kape, nag-uusap tungkol sa work, parang normal lang. Pero habang nagbubuhos siya ng asukal sa tasa, napansin kong may babaeng papalapit. Hindi customer ang dating, hindi rin staff. Naka-cross arms, diretso ang tingin sa amin. Bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa mesa namin at nagsalita ng mababa pero matalim. So ikaw pala si Rika? Parang lumamig lahat sa paligid ko. Tumingin ako sa kanya, yung asawa niya. Maganda, maayos ang postura, pero kita sa mata, yung galit na pinipigilan lang. Alam mo bang may pamilya siya? Hindi ko alam kung sasagot ba ako or tatayo na lang at tatakbo palabas. Siya, yung lalaki, halatang nagulat pero hindi man lang ako tiningnan. Ang sabi lang niya sa asawa niya, "Pwede ba dito hindi?" Pero huli na, lahat ng tao sa cafe nakatingin na. Ramdam ko yung init ng mukha ko, hindi dahil sa attraction o kilig, kundi sa hiya na parang dinudurog ako sa harap ng lahat. Tumayo ako, kinuha yung bag ko, at walang sabi-sabi, lumabas. Narinig ko pa yung boses ng asawa niya sa likod ko. Kahit kailan, anino ka lang. DJ, parang sampal yung salitang yun. Kasi tama siya. Sa lahat ng oras na kasama ko siya, lagi akong nasa gilid lang ng buhay niya. Hindi ako ang inuuwian, hindi ako ang ipinapakilala. Ako lang yung pahinga na pwedeng iwanan kapag tapos na. Umalis ako ng walang lingon-lingon. Pero habang naglalakad sa malamig na gabi, tinatanong ko ang sarili ko, paano ko hinayaang maging ganito? At bakit kahit nasaktan ako ng sobra, may parte pa rin sa akin na DJ, ilang buwan na ang lumipas mula nung gabing nahuli kami. Una kong binitawan ay siya. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Ilang linggo pagkatapos nun, binitawan ko na rin ang asawa ko. Hindi na ako naghintay na mauna siyang magtanong kasi alam kong wala na rin kaming pareho sa isa't isa. Ngayon, mag-isa na lang ako sa maliit na inuupahan. Tahimik. Walang humahabol sa akin para magtanong kung saan ako galing. Walang nagte-text ng miss you sa hating gabi. Walang humahawak sa kamay ko habang nagda-drive. Pero wala na rin yung kaba, yung paranoia, yung pakiramdam na parang araw-araw akong naglalakad sa manipis na yelo. Sa totoo lang, DJ, ang hirap. Kasi may mga gabi na naiisip ko pa rin yung init ng mga gabi namin, yung tawa niya, yung tingin na parang ako lang ang nasa mundo niya. Pero mas madalas, naiisip ko na hindi ko deserve maging second choice. Hindi ko deserve maging anino sa buhay ng kahit sino. Unti-unti, natututo ulit akong mahalin yung sarili ko. Kahit hindi kasing intense. Kahit walang thrill. Natututo akong uminom ng kape mag-isa, maglakad sa mall nang walang hinihintay na tawag,
at matulog ng walang takot na may makakahuli sa akin. Ngayon, alam ko na may mga klase ng pagmamahal na hindi mo dapat ipaglaban. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mali yung laban. At minsan, DJ, yung pinakamahirap na choice ay hindi yung piliin kung sino ang mahal mo, kundi kung pipiliin mo ba yung sarili mo. Kaya tanong ko sa inyo, DJ, at sa lahat ng nakikinig, pipiliin mo ba ang tama kahit hindi siya yung nagpapasaya sa'yo? Or pipiliin mo yung nagpapasaya sa'yo kahit alam mong mali? At kung pipiliin mo yung mali, hanggang kailan mo kaya itong panindigan?